ikaw ay diringgin. Ayon sa kanyang pangako, di kanya iiwan. Salamat sa iyo, Panginoon. O kay buti mo, Panginoong Jesus, kay ganda ng buhay kong taglay. Sa'yo lang ang papuri, sa'yo lang ang luwalhati. Sa aking buhay, ikaw ang number one. O kay buti mo, Panginoong Jesus, kay ganda ng buhay kong taglay. Sa'yo lang ang papuri, sa'yo lang ang luwalhati. Sa aking buhay, ikaw ang number one. Sa aking buhay, ikaw ang number one. Sa aking buhay, ikaw ang number one. Gising sa umaga, hanap-hanap ka. Dulot ng salita mo, nagbibigay buhay. Kaya sarap na malaman, may nagmamahal sa'yo. Salamat sa'yo, Panginoon. Walang pagsubok na di mo kakayanin mo. Sa bawat panalangin, ikaw ay diringgin. Ayon sa kanyang pangako, di kanya iiwan. Salamat sa iyo, Panginoon. O kay buti mo, Panginoong Jesus, kay ganda ng buhay kong taglay. Sa'yo lang ang papuri, sa'yo lang ang luwalhati. Sa aking buhay, ikaw ang number one. O kay buti mo, Panginoong Jesus, kay ganda ng buhay kong taglay. Sa'yo lang ang papuri. I will sing, I will dance, I will praise the Most High God. I will sing, I will dance, I will praise the Lord, do it all in the name of the Lord. I will clap, I will jump, I will shout and praise the Lord. I will clap, I will jump, I will shout, praise the Lord, do it all in the name of the Lord. In whatever you do, in words or in deeds, do it all in the name of the Lord Jesus. Giving thanks through Him to God the Father. I will walk, I will run, I will run. Turn around, and praise the Lord. I will walk, I will
turn around and praise the Lord. Do it all in the name of the Lord. In whatever you do, in words or in deed, do it all in the name of the Lord Jesus. Giving thanks to Him, to God the Father. In whatever you do, in words or in deeds, do it all in the name of the Lord Jesus. Giving thanks to Him, to God the Father, to God the Father, to God the Father. Morning, Jesus! Magandang Saturday morning po, mga brothers and sisters in Christ. Napakagandang araw na naman po na meron po tayo. Kamusta po ang inyong tulog? Masarap. Kamusta po ang inyong mga BP? Hindi, bumaba na yung BP ko ngayon eh. Thank you, Lord. Na-stress lang. Thank you, Lord. Mga kapatid, ito po'y Sabado na, weekends na po, at walang mga pasok. Where are you? Kasi according to my FB, ay nasan po yung mga ibang kapatiran natin? Ngayon po yung araw na wala po tayong mga pasok. Naglilinis dahil bumagyo. Ay, stop muna po yung linis at unahin po muna natin si Lord. Tapos yung mga natutulog, gisingin na po mga kapatid. Kaya yung ating lesson ngayon, tamang-tama kasi. Paano tayo magkakaroon ng victorious life kung anong oras na? Good morning, Jesus, na tulog pa tayo. Thank you, Lord. Ayan. Mananalangin po muna tayo, mga kapatid, bago po tayo magpatuloy sa ating Good Morning, Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah. Lord, maraming salamat sa panibagong araw na naman po na binigay niyo po sa amin. Araw-araw po ay isang pagpapala para po sa amin lahat dahil binibigyan niyo pa kami po ng pagkakataon na makapaglingkod pa sa inyo. Thank you, Lord, sa added na time sa aming buhay. Ito po'y napakalaking pagpapala at nagising pa po kami ngayong umaga. Bukod po sa nagising, Lord, kami po'y malalakas, masisigla, at masasaya. Dahil alam po namin sa maghapon na ito, kasama ka po namin, anuman ang aming pagdaanan, kasama ka po namin at laging hindi mo kami iniiwan. Kaya yung kagalakan din po namin, Lord, ay nanggagaling sa kaisipan na ikaw ay palaging nasa amin. Kaya thank you, Lord. Ito po yung mga pagpapalang hindi kayang bilhin ng pera. Kaya ito po'y pinagpapasalamat po namin sa inyo ng sobra-sobra, Lord. Thank you, Lord, for the privilege also, Lord, na kami po ay makapaglingkod sa inyo. At binibigyan mo kami ng pagkakataon palagi para magbigay ng luwalhati sa pangalan mo. Kaya, Lord, sa araw po na ito, sa umagang ito, pangunahan niyo po kaming lahat. Dahil kami pong lahat ay walang magagawa kung wala po kayo. Lahat po ng gagamitin ninyo, Lord, put words into our mouth at sa mga kapatiran po namin na nakikinig sa araw na ito, na naghihintay po ng instruction and guidelines niyo po sa kanila, speak to them, Lord. They are all waiting and listening for you. Thank you, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Yan. Thank you, Lord. Sa atin pong VOTD, ito po'y pagpapatuloy lamang nung word po natin kahapon kasi hindi po natin siya natapos o natalakay mabuti. Kasi napakaganda po nitong victorious Christian life.
na minsan maski Christians na hindi na i-experience ito. Kaya na-stumble sila. Hindi nagtatagal sa gawain, bumabalik, nagbi-BSDU, di ba? Bumabalik sa dating ugali. Kasi po, hindi po nila nalalaman kung ano ba itong victorious life na meron na tayo at paano ito mapapasa iyo permanently. Yung iba kasi akala nila, ito ay pansamantalang pangyayari lamang. Pero hindi po. Pwede po ito sa yung maging permanent. So, ang word pa rin po natin ay nasa 1 John 5:4. Na ang sabi po, for whatever is born of God overcomes the world. And this is the victory that has overcome the world, our faith. Yan po yung ating VOTD, 1 John 5:4. So kahapon, natalakay po natin na marami ang mga Kristiyano na paulit-ulit yung ginagawa, confessing, sinning, confessing again, tapos sinning, then confessing again. Hindi mawala dun sa cycle na yon. Pero nakakakita sila ng mga Kristiyano na naging matagumpay sa pamumuhay po nila bilang mga Kristiyano. At yun ay kinaiinggitan nila. At sinasabi nila, bakit sila? Bakit ako hindi? So nangangahulugan lamang po na meron sila na wala tayo. Meron silang nagagawa na hindi natin nagagawa. May natatap sila na hindi natin natatap. Kaya po kahit parehas tayong Christians, yung life natin hindi victorious. At lahat po tayo, yun ang gusto natin, maging victorious yung Christian life natin. Dahil po, ang isang powerless Christian ay kinatutuwaan ni Satan. Actually, hindi niya masyado yung pinapansin kasi powerless eh. Pero ang isang Kristiyano na nabubuhay triumphantly, yun ang kinatatakot ni Satan, mga kapatid. Kasi hinding-hindi niya na ito maapektuhan. So, kailangan tayo po ay mamuhay ng merong victory sa buhay natin. Napag-usapan natin kahapon ang possibility of a victorious life. Sabi nung iba kasi, mahirap yan. Yes, it is hard, pero it is possible. Kung papaano pong ang mga pagsubok is real, diba, struggle is real, sabi nila, victorious life also is real. Ito po ay matatagpuan natin, yung binasa natin kasi, ang sabi niya, for whatever is born of God overcomes the world. And this is the victory that has overcome the world, our faith. So kung ikaw ay merong pananampalataya, ang sabi ng word natin, dapat na-overcome mo na ang world. Dapat po, na-overcome na ang world. So, posible po ito, mga kapatid. Ano ba itong promises of the victorious life? Nakahapon ay napag-usapan din natin kung bakit kailangan pumapa sa atin to. Huwag natin kalilimutan lagi ang John 10:10. Ang sabi po doon, I have come to give you life. Life in all its fullness. So, ang isa pong powerless Christian, hindi niya may experience ang fullness of life because he or she is powerless. Hindi mo, yung fullness of life po kasi na ito, mga kapatid, ay na-experience na rin po natin dito. Hindi na po natin kailangang nakakakuha, although ito pong John 10:10 na to, ang fullness of life na sinasabi po talaga rito is the life in the presence of God. Pero ito po ay na-experience na rin ng mga Christians dito pa lamang. Although it's not yet the fullness, because the fullness we will experience sa langit. Pero dito, magandang buhay na ang inaalok sa atin ng Panginoon. Na kung ikaw ay victorious sa pamumuhay mo, sa spiritual life mo, dapat na-experience mo na po ang glimpse nitong in all its fullness na to. Paano mo nalalaman na na-experience mo na itong in all its fullness na ito? Nabanggit natin kahapon yun. Nag-iiba na ang pananaw natin. Hindi po ba? Sample na lang. Yung kahapon po, kami po ay nakapunta ng, supposed to be po, kami ay pupunta ng Tumana. 2 grupo kami. So nauna na po yung unang grupo kasi kami namili ng mga kakailanganin po ng mga ibang kapatid natin. Tapos nag-pack na po. So
sabi nila nung tumawag, hindi makakapasok sa sakyan dito. Yung dala namin. Kasi po, sa tumana po pala sa Marikina, sobrang kapal nung putik sa kalye. Tapos lahat nung gamit, nung mga lumubog na bahay, nasa kalye. Siyempre ilalabas nilang lahat yon para malinis yung loob. So wala kang madadaanan. Plus yung mga basura pa, ganon. Sabi ko, naku, paano kaya itong dala-dala? Tsaka sobrang traffic. Yun, na ano kami doon, hindi namin na-anticipate ang traffic kasi yung schedule namin talagang kinapos kami po hindi mo talaga mapupuntahan. So sabi namin, sige, punta muna kami ng Kasibulan, pumunta muna kami ng Village East, tapos nag-Greenland. So tapos sana tumana, tapos St. Joseph, Karangalan. Ganun ang aming hindi na po talaga inalaw. Pero yung nakakatuwa po yung mga pinuntahan nating mga members. Parang wala kaming nakitang nagreklamo, kahit isa. Yung kina Sister Mila, medyo kinabahan kami dun sa sasakyan kasi taas pa ng tubig doon sa mismong Kasibulan. So ang napag-usapan namin, sabi nila Brother Boots at ni Otan, tita, lalakad na lang kami, bibit-bitin na lang namin papunta doon. Pero tinanong namin dun sa pwede pa bang pumasok? Pwede pa po. Meron dyan, mas mababa pa sa inyo, sumugod. Sabing ganon. O pwede daw, sige, sige. Idaan natin yung sakyan. Nakapasok naman kami. Tuwang-tuwa po yung kasi 2 senior, di ba? Hindi yung makakalabas. Thank you, Lord, talaga. At ang maririnig mo lang sa kanila, pasasalamat. Yung isang pinuntahan namin, lumutang yung mga gamit. So sabi nung isa, Tita Ria, sabi niya, nabawasan na ako ng 5 kilo sa paglilinis. Nakita niyo po yung pagkakaiba ng at bukas maririnig niyo po ang sharing din nung pinakagrabe na member natin kasi nasa Tumana mismo sila. Lahat sila ay nasa bubungan na. Pero iba nga po ang pananaw. Tapos, yung Karangalan, may message ko, Sister SP, hindi na po kami nakadaan. Kamusta na kayo dyan? Ganon. Ay, okay lang po. Okay naman kami. Sabi, thank you Lord po, sabi niya. Kasi, nung unang undoy bumaha, kulay itim ang tubig. Pero kahapon po, kulay chocolate lang. Sabi nila. Tapos, sabi niya, yung undoy, 1 buwan na linisan. Pero kahapon, 1 araw lang ang linisan. So, nakakatuwa yung new perspective ng victorious life. Kasi, hindi ka pwedeng igupo nung mga ganyang pangyayari. Alam niyo po, nauna pa yan dun sa Rolly, nung tayo po ay nasa yung San Pablo natin. Kasi po yung walang tao doon. Marami pong mababait doon. Marami talagang mababait. Pero, nung una hindi namin mapaiwanan yon. Pero lately sabi namin, kay Lord naman yan Hindi rin naman atin ang laman ng bahay na yan. Si Lord yan, kay Lord yan. So si Lord na magpoprotect dyan. So ito na po ang pinakamatagal na panahon na walang tao doon. Pero thank you Lord talaga. Mga nawala yung halaman sa labas ng garden. Mga inaprot. Siyempre, mahal na kasi ngayon ang halaman. Oo. Ang nangyari po, yung ating kapatiran na talagang pinakikisuyuan natin na naglilinis doon ng mag-asawang Brother Tony at Sister Tess Malabonga ng San Pablo, tumawag nung isang araw. Sabi, Sister, wala po ang mga silya ng worship center. Ha? Sabi namin, Lord Jesus, binilang namin agad ang silya. 100 na silya yun. Ang chair pong doon ng isa ay 1,300? Ganon. 50% na po yun. Kasi talagang mga pang lifetime ang ating mga silya. Sabi namin, saan dinaan? Sabi niya, butas po yung kisame. Sabi ko, ha? Ibig sabihin, idinaan ng magnanakaw sa bubong, binutas yung bubong. Tapos sabi ko, ang tiyaga naman nung magnanakaw na yun. Sabi ko, isa-isa, sabi ni Pastor, imposibleng walang nakikita doon. Tapos sabi ko, alam nyo, ang unang sabi ko, wala tayong magagawa. Kung nawala yun, wala tayong magagawa. Sabi ni Kuya, babe, 130,000 yun. Oo nga, anong gagawin natin? Wala na Sabi ko ganon, wala na. Tapos sabi ko, sige, pumunta na lang tayo doon. Sabi ko, para isara yung bubong
at siguro mag-report sa barangay. Nung papunta na kami, sabi ko, tawagin mo si ganito, tawagin mo din si Arnold, tanggalin na yung mga sound system natin doon dahil kung butas ang bubong, mababasa yung ganito. Alam nyo, bago kami umalis, tumawag ulit, sabi, sorry po. Sabi, andito pala lahat yung mga silya. Sabi, hindi kasi nung bago tayo pumunta doon, nakalatag lahat sa worship hall. Pero nung umalis si na Minister Dodi, ipinasok lahat dun sa isang room. Kaya hindi niya nakita. Tapos nakita niya, bumaksak ang ceiling dahil po sa bagyo. Tumulo yung tubig, bumaksak ang ceiling. Pero wala palang butas ang bubong. At nandun lahat ng mga silya. Kaya nung pagpunta namin doon, talagang baksak ang ceiling. Tapos sabi namin, eto lang ang kayang gawin mo, Rolly. Eto ang kaya namin gawin. Ang bilis namin naglinis lahat ng mga kasama namin doon. Puro mga lalaki kasama ko pa. Ang bilis. Natapos kami agad. Oo, sarap pa ng kainan. Sabi ko, yan lang ang kaya mong gawin, ha? Tanggalin yung ceiling namin, ha? Mas malaki kaya namin gawin dyan. Sabi ko nga noon kay Rolly. So, iba na po ang mga pananaw nating lahat. Nag-iba na po. Kasi, ang principle po ng victorious life is faith. Faith in Jesus that we have. Simula nung tinanggap po natin ng Panginoon, meron tayo niyang faith. At yan ay lumalago ng lumalago by hearing and hearing by the Word of God. Romans 10:17. Hindi po ba mga kapatid? So, palago ng palago yun habang lumalago ang iyong pananampalataya. Kaya nga po ine-encourage namin kayo na unahin niyo muna above everything else ang pakikinig ng salita ng Diyos. Dahil ito po ang pinagmumulan ng lahat-lahat natin ngayon bilang Kristiyano. So, ang victorious life, ang prinsipyo po nito is faith. At ang faith mo ay lumalago sa pakikinig ng salita ng Diyos. Yan po ay humihina kapag hindi ka na nakakarinig. Kaya importante na nakikinig palagi. If you want to experience ito pong victorious life na pinag-uusapan natin dito. So tandaan po natin hindi po natin ito pinaghirapan. Hindi rin po ito by merit. Kung papaano pong ang salvation is a gift from God sa lahat ng mga nanampalataya sa Kanya, the same with faith. And this victorious life, because itong victorious life, ang prinsipyo ay by faith, it is by faith. Not on what we have done. It is by faith. So, yun po ang prinsipyo. Ngayon, ano ba ang sikreto? Pag-usapan natin, ano ba ang sikreto nitong victorious life? Kasi pag nalaman mo na yung secret, hayag na sa'yo. Hindi na nakatago. So pagka nalaman mo na kung ano ang sikreto nitong victorious life na to, napakalaki na ng chances para ipamuhay mo ito. Kasi hindi na siya nakatago sa'yo. Hinihayag na. Hindi na siya secret. So, the secret of a victorious life is identification. With whom? With Christ. Hindi to identification with people na mataas ang kinalalagyan sa ang estado sa buhay. Hindi po rin ito identification with people who are influential. Hindi po. Hindi rin ito identification with people who are strong. It is identification unang-una with Christ's death. Kailangan identify with Christ's death. Mga kapatid, ang ibig sabihin po nito, alam niyo yung awitin na, I am crucified with Christ, nevertheless I live, yet not I, but Christ liveth in me, Christ liveth in me. The life which I now live in the flesh, I live by faith of the Son of God, who loves me, and gave Himself for me. Asan ang mic nyo? Ay, ba't di nyo ginamit? Asan si Minister Arnold? Hindi, wala akong effects.
Okay, identification with Christ's death. Kailangan aminin mo o i-practice mo na you have died with Christ. Ano yung namatay dito? The old man has died. Wala na yung dating ikaw. 1 Corinthians 5:17. 2 Corinthians 5:17. Sabi doon, when anyone is joined to Christ, he is a new being. The old is gone and the new has come. So kailangan mamatay ka rin. Namatay kang kasama ni Kristo, yung old man mo, wala na yun. Ang old po, mga kapatid, etong pangalawa ang ginagawa. So identification with Christ's death. Pangalawa, identification with Christ's burial. Ang mga namatay na, anong ginagawa sa namatay? Inililibing. Oo, kailangan po you identify with Christ's burial. Ibig sabihin, Romans 6:4, therefore we are buried with Him. Kaya kung ikaw ay naka-identify sa Christ's death, na you died with Christ, the old man has died, kailangan ilibing na po yun. Ang nakalibing, hindi na hinuhukay. Ang mga nakaraan mo, hindi mo na kailangang balik-balikan. Sabi ng word ni Sister Sally, do not cling to the events of the past. Oo, or dwell on what happened long ago. Watch out for the new things. Ang sabi doon, that I am going to do. Yun, doon tayo mag-focus. Wag sa dati kasi inilibig na eh. Wala na yung dati, mga kapatid. So identified with Christ, burial. At ito ang pinakamaganda. Identify with Christ's resurrection. Ibig sabihin, you have died, you have been buried. Ngayon, kailangan mag-resurrect yung bagong ikaw. Bangon yung bagong ikaw. Kasi pag hindi yun bumangon, hindi mo maipapamuhay itong newness of life or itong new birth. Kaya identify with the resurrection of Christ. Kasi alam nyo, ibang klase ang power of resurrection. Alam nyo po ba that the same power is operating in us? The same power na nag-resurrect sa ating Panginoon is the same power operating in all of us Christians na nananampalataya sa Kanya. Imagine that power, mga kapatid. Kaya kapag hindi ka nakakapamuhay victoriously, naku, you tap on this resurrection power. Baka hindi ka pa nakaka-identify with Christ's resurrection. You assume your new position in Christ by faith. Wag na yung kahit may magsabi sa yung dati ganyan ka lang ah. Wag mong yun, pansinin yun. You have died with Christ, you have been buried with Christ, and you have been resurrected with Christ also. Kaya you assume your new position by faith. Ikaw ngayon ay child of God. Hindi ka na yung dating pwedeng paglaruan ng mundo, hindi na. Ikaw ngayon ay anak na ng Diyos. Assume your new position by faith because you have been alive from death. Nabuhay kang muli, mga kapatid. You are now living on resurrection ground. Resurrection ground, on the victory on the side of the cross. Kaya nga po yan, ang cross po, nung unang panahon, ay symbol po yan ng humiliation. Kasi ang mga ipinapako dyan at namamatay na ipinapako, yung mga heinous crime, ang mga ginagawa. Yung mga matitindi ang crime. Pero simula po nang ipinako ang Diyos sa cross na walang kasalanang ginawa, nagmahal lang siya sa mga taong makasalanan at gusto niyang iligtas. Simula po nung siya ay ipinako sa cross, yan pong cross ay naging sign na ng victory. Because napagtagumpayan ng Diyos even death. Kaya ngayon, ang mga Christians, hindi po natin wino-worship ang cross. Pero we look up to the cross as a sign and symbol of Christ's victory. Dahil namatay siya, hoping ng mga tao, ina-hope ng mga tao na hindi na siya muling mabubuhay, pero napagtagumpayan niya. Kaya kung ang Diyos ay napagtagumpayan even death,
tayo, kailangan mapagtagumpayan natin yung mga kasalanan, temptation, hindi ba? Para hindi na po tayo paulit-ulit dyan. So, simula po nang tayo, ang kailangan po ng victorious life po is to yield. Yield to Christ, mga kapatid. Sin and the world have no hold on you anymore. Tandaan niyo po yun. Wala na pong hold. Do not fight sin, mga kapatid. Wala nang hold yan sa atin. Do not fight sin because you cannot. Ano ang gagawin ko? Instead, yield to God. Sumunod ka lang kay Lord at hindi mo na kailangang labanan ang kasalanan. Bakit? Wala na ka ng gana doon. Wala na siyang appeal sa'yo. Kaya, paano mo lalabanan? Wala na ngang appeal sa'yo. Hindi ba? So, do not fight sin. Instead, yield to God. Yield to kasi dati, powerful lang sin eh. Kaya nga daming mga taong walang hindi makawala dyan eh. Kasi may power siya sa atin before. Pero ngayon, sin has no hold on us. You yield to a more powerful force. Ano yun? The power of resurrected Christ na kayang pagtagumpayan lahat. Sumunod ka lang doon at hindi mo nalalabanan ng kasalanan kasi hindi mo na siya kaaway. Tinapos na kasi ni Lord yun, mga kapatid. Ngayon, may choice tayo every day. Sabi nyo, bakit ganon yung iba nagtatagumpay? Ba't ako hindi ko mapagtagumpayan yung napagtagumpayan nila? You always have a choice. We always have a choice. You choose victory or defeat. Kasi as Christians, we still have the free will. Pero lagi ko pong sinasabi sa inyo, oo, meron tayong freedom. May free will. Pero alam niyo po ba, ng free will na pinag-uusapan doon is not free will na gawin mo kung ano yung gusto mo. Ang free will na sinasabi po doon, free will to do the will of God. Dati kasi hirap ka eh. Pero ngayon may freedom ka na to do the will of God. So, we always have a choice. A choice to reject or accept Christ. Pero lagi ko pong pinapaalala sa inyo, kung ikaw ay matalinong tao, ay tatanggapin mo na si Kristo. Bakit? Ang dami ko na pong sinabing dahilan kung bakit. So, ngayon po, nalaman na natin ang sikreto ng victorious life. And I hope and pray, mga kapatid, na lahat po nung narinig natin, i-practice natin every day. At masasanay tayo na ginagawa yung kalooban ng Diyos. At darating ang araw, wala nang effort on your part. Na makikita mo na lang ang sarili mo na hindi mo na pala gustong sumuway sa Panginoon. Tapos, pag may nagawa ka ng kahit maliit na kasalanan, hindi ka na rin makakatagal. Babalik ka ulit doon sa magandang kinalalagyan mo na nasa tabi ni Kristo, kaya tatalikuran mo ulit yun, magsisisi ka, at hindi na gagawin ulit yun. So yan mga kapatid ha, pinag-usapan po natin ang victorious life. Every Christian should experience this victorious life. Kaya kung ito po ay na-experience nyo na mga kapatid, share nyo naman po sa amin ha. At kung hindi pa po, pray to God. Pray to God mga kapatid. Kasi napakaganda ng buhay kung ito'y pinapamuhay natin victoriously by faith in Christ. Thank you, Lord. Hallelujah. Ayan. Maraming salamat ulit sa ating VOTD. Thank you, Lord. Dako ngayon tayo sa celebration of birthdays. Alam niyo po kung gaano ka-importante ito. Hello nga po pala kay Sister Olivia de Guzman, kay Sister Rose Enriquez. Ang aga-aga nila pero ito yung mga taga-ibang bansa natin. Sister Trining, di ba? Sa lahat ng mga si Sister Lisa Cabrera, di ba? Kapatid ni Sister Cherise. Nandyan sila, nanonood. Ang lalayo pa nito. Malayo sa atin, pero nauuna pa sila, no? Thank you, Lord, din po sa mga kapatid natin na araw-araw po nating kasama. At baka naman po meron kayong mga alam na kapatiran natin o kaya mga kaibigan po ninyo na tumigil na po ng pakikinig, remind them, mga kapatid. Sayang po kasi ang dami po nating matututunan dito kung paano po tayo magkaroon ng buhay na ganap at
Kasiya-siya ha. Ayan. Magandang umaga sa lahat po ng mga kapatiran natin na nandito ngayon. Thank you Lord po ha at nakasama namin kayo. Sabi ko, lagi po tayong may reason to celebrate. And one reason po is the birthday. Bakit ba napakahalaga nito? Alam niyo po, bumagyo lang naman yung iba hindi na nag-birthday. Kasi may mga namatay. So, every day, kung ito ay ibinigay sa'yo ng Diyos para i-celebrate mo yung birthday mo, naku, i-celebrate po natin to with gratitude. Kasi may mga tao na hindi na nabibigyan ng pagkakataon na mabuhay pa at abutan pa yung susunod na birthday nila. Para akong nanakot, no? Tapos celebration. Hindi po. Binibigyan ko lang po kayo ng reason na pahalagahan po natin ang ating mga birthday dahil another chance yan to serve the Lord and to live this life. Okay. Belated happy birthday po kay, dito ko nakukunin, Sister, si Kring? Tama ba? Okay. Belated happy wedding anniversary kay Sister Kring at kay Brother Christian Alina Hernandez Alina. Yan. Happy anniversary. Itong mag-asawa na to, sunod-sunod ang blessing, no? May bagong baby, tapos anniversary. The more reason na mag-celebrate sila. At sa araw na ito, wow! Nag-iisa. Parang gumagawa ng worship center natin to sa oras na ito. Happy birthday kay Brother Raul Jones! Alam niyo ba na ang pangalan niya ay Raul Pante? Pante Raul pala. Kakaiba yung pangalan niya, no? Di ba yun ang name niya? Pante Raul? Kasi Diones ang kanyang ano. Ba't kaya Pante Raul? Brother Raul! Baka gawa ng kwento to no? Oo nga, baka si Brother Raul ay Brother Raul, happy birthday sa'yo! Ayan, salamat sa pangangalaga sa ating San Pablo Worship Center. Kantahan natin naman sila, ta. Happy, happy birthday. Happy birthday. Happy, happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy anniversary. Happy anniversary. Happy, happy, happy anniversary. May the Lord God bless and keep you. May the Lord's light shine upon you. Happy, happy birthday to you. Anyari. Kasi daw happy Annie birthday. Happy Annie birthday. Ayan. Kasi ang ating ngayon, nakaupo sa ating technical ay si Sister Tata. Nabati kasi na, wow, kaya na ni Sister Tata. Pinutol. Thank you. Thank you, Lord. At para naman po sa ating memory verse of the week, Psalm 62 verses 1 and 2. Ito po ay kasama sa ating mga scriptural songs. Ayan, awitin natin. I wait patiently for God to save me. I depend on Him alone. He alone protects and saves me. He's my defender, and I shall never be defeated. Ayan, ang ating memory verse of the week. Psalm 62 verses 1 and 2. Ayan. Thank you, Lord. Okay. Magbati ako. May time pa ako
Oo. Siya nga po pala, si Doc Mon ay makakasama natin sa katapusan. Oo. Katapusan ng mundo. Doc, wag naman katapusan ng ano, ha? Hindi ngayong November 30 kasi holiday yun. Oo, yung holiday. Alam mo, si Lord na yon kaya nagka-pandemic. Kasi yung holiday dati ni Doc, sa photography niya eh. Ngayon kay Lord kasi walang biyahe. Kaya, yun, pinagpapasalamat namin ng pandemic, Doc, dahil doon. Tapos, Sister Nida Ugalde, good morning. Nakarating kami sa iyong bahay kahapon. Oo, ang ganda ng bagong bahay mo, Sister Nida. At bagong-bago ang bahay mo. Pinasok ng tubig. Pero thank you, Lord. According to them, ay hanggang ankle lang ang water. Kasi, mataas eh. Mataas yung bahay. Si Brother Robert, para ka na niyang anak. Maputi na kasi yung buhok. Siguro dahil, sabi ni Pastor Pogi daw, sabi ni Pastor, thank you, Lord. Ayan, nandun yung mga anak mo, yung 2 anak mo, at maayos naman sila. Good morning kay Sister Blessy at kay Brother Ricky Samson ng Francisco Prayer Group. Laging nanonood, Thank you, Lord. Oo. Ayan. See you November 30, sabi ni Doc. Oo nga. At para sa C6, may additional blessing kayo. Tayo. Kasama daw si Len? Oo. C6 eh. C6 tapos special participation daw ni Pastor. Oo. Dito lang sa tabi-tabi. Ayan, thank you Lord po. Mga kapatid, let us continue praying sa mga po nasalanta ng bagyo. Ang isa pa po na medyo humihingi ng tulong ay ang Cagayan. Kasi hindi daw nababalita ang Cagayan, pero bubong na lang din po yung mga nakalutang sa ibang parts ng Cagayan at talagang matubig, mga kapatid. Ang ipag-pray po natin ay yung hope na wag mawala sa mga tao. Kasi po, yung mga material na bagay, maski bahay, ay marami pong pamamaraan ang Diyos na pwedeng gawin para po yan mapalitan. Pero once na yung pag-asa po natin ay nawala, kahit na yung bahay mo ay nakatayo pa, medyo mahihirapan tayo. Kaya, wag pong, perfect time to share the Word of God sa mga tao. Kasi more than the material help and financial help na binibigay po natin, more than that, they need the Word of God. Kasi, iba po kasi yung strength inside eh. Kesa doon sa nakukuha mo lamang na security sa mga kung anong meron ka. Tignan ninyo, 100 lang ng tubig, mawawala ang lahat ng mga you put your security into. Mawawala. Tinangay lang nga ng tinangay lang nga lang po ng tubig eh. Pero para doon sa mga tao na may hope in Christ, na wala na sa kanila ang lahat, pero nagpapasalamat pa rin kay Lord kasi po, material lang daw yung nawala. Buhay pa sila. Tapos, sabi niya, habang buhay, makakapagtrabaho pa rin para mapalitan lahat nung nawala. Pero pag once yung buhay ang nawala, doble sakit po yun. Nawalan ka na ng mahal sa buhay, tapos nawala pa yung mga material na bagay. Nawala pa lalo yung pag-asa mo. So, importante yung pag-asa na wag mawala. Mga kapatid, paulit-ulit lang naman pong nangyayari. Kasi po, yan po ay, ano yung sabi mo kahapon, Beb? Natural calamity. Ibig sabihin po, kasama na yan sa buhay natin. Hindi yan po nawawala. Pero po, we can prepare. Kasi prepare your inner self, your spiritual life. I-prepare mo siya para kahit po dumating yung bagay na yun, mag-iiba ka ng pananaw. Diba? May intindihan mo na po. Paulit-ulit lang naman pong nangyayari yan, pero lahat naman po tayo nakakatayo.
tignan nyo nga yung mga pinapalikas yung mga sa mga area na gano'n, di ba? Sabi nila, okay lang po, once a year lang naman yan, di ba? Sabi nila once or twice a year. Nakita nyo po, iba nakakatuwa rin po talaga yung mga Pilipino. Iba po talaga yung resilience natin. Bangon ng bangon kahit na ilang madapa. At yan po ay isang pinagpapasalamat ko. At I am proud to be a Filipino because of that. Kasi mapamaraan tayo hindi tayo madaling sumuko. Lalong-lalo na kapag may Kristo tayo. Talagang panalo. Oo, nagtutulungan pa. Thank you, Lord. Ayan. Thank you, Lord po. Ngayon po, dumako na po tayo sa ating new song of the week. And by the way, ayan, lumabas siya, umalis siya. Antayin kong bumalik. Maraming salamat po kay Brother Sam for this countdown. And we only have 41 days before Christmas. Ayan. Watch out po dahil next week may announcement na for our Christmas presentation or Christmas offering kay Lord. Na-excite na po ba kayo mga kapatid? Kami din, excited na po kami. Ang tawag po ay 12 days before Christmas. Hindi after Christmas. Kasi meron 12 days after Christmas. Ito, 12 days before. Oo. Okay. 12 blissful days before Christmas. Sa'yo yun, 12 blissful days before Christmas. Before Christmas. Kaya, mag-start tayo ng celebration niyan ay 12. December 12. Tapos 12 blissful day of Christmas. Before Christmas. Bilangin nyo nga yung sinabi ni Kuya. Bilangin nyo kung ilang beses niya na yung sinabi. 3, di ba? May 2 pa yan. Thank you, Lord. Okay. Abangan nyo po mga kapatid at kami rin naman po ay excited na. And we will see you soon. Oo, kasi pupunta kami this time norte naman. Sa mga taga-north, we will see you soon mga kapatid. Opo. And hopefully, magkaroon pa tayo ng ibang time para doon sa ibang area. Kaya, prepare po kayo ng maaga para po maaga rin kaming, marami kaming maikutan, at maaga kaming makapunta sa inyo before. Kasi, bali 1 month na lang tayo o wala nang 1 month. Kung 12 yun, hindi ba? We only have 3 weeks. Pero don't worry po, kayang-kaya po natin yan. Hindi kagaya nung nakaraan na marami. Pero this time, basta po, abangan nyo po mga kapatid ang announcement on Monday. Ipa-finalize po muna natin. And for our new song of the week, ay naku, ito po'y very timely sa mga nangyari sa buong linggo na to. Kaya pakinggan nyo pong mabuti ito. Sa bawat araw na lumilipas, isip ay lumilipat, iba't ibang nakikita, naririnig. O ano ba itong nararamdaman? Puso ay nangangamba, wari ay nagtatanong kung nasaan ka na. Sa bawat araw na lumilipas, isip ay lumilipat, iba't ibang nakikita at naririnig. Kung ano ba itong nararamdaman, puso ay nangangamba, wari ay nagtatanong kung nasaan ka na. Subalit ng aking naalala,
Thank you, Lord. Alam niyo ba, marami ng mga naggugrupo-grupo dito. Mga kapatid, nangangarap. Alam niyo, ang tawag po doon sa mga umawit sa atin ay Fifth Harmony ng ating San Pablo, yung grupo nila. Ngayon, may bumubuo po ng grupo dito. Abangan nyo daw ang pangalan. Maganda po ito mga kapatid, alam nyo, gumawa kayo ng grupo nyo rin. Tapos, kantahin nyo po ito. Kasi kami kakantahin din namin to eh. Kaya nga pinapupunta ko si Doc eh. Ako yung paparapap, paparapap. Si pastor na yon, kasi sumisingit siya, pang C7 siya, gano'n. Alam nyo, nagri-ring sa akin yung boses ni Maricel. Ano ba naman nararamdaman? Puso ay ang ganda. Sister Ched, kaya mo yun, Sal, kung di ka na-excite. Pagka nawawala ka na sa sarili mo, tumataas na masyado eh. Gawa po kayo ng grupo at abangan nyo ang grupo at magugulat kayo. Ako nga, nagulat ngayon eh. Biro mo, bumubuo ng grupo, si Sister Surprise! Iba na ang lumilevel up po ang kanyang mga goals sa buhay. Kaya abangan po ninyo yan kung magiging successful. Naging magandang example si Dana, hindi ba? Na kayang abutin ng pangarap. Hello nga po pala kay Sister Polly ng ating Delano. Sister Polly, how are you? Nanonood daw si Sister Polly ngayon. At hello din kay Sister Norma ng ating Delano. Sister Chris Milanyo ng ating Delano. Sister Polly. Sister Polly. Beb, baba ka, Beb. Putol ka. Ayan. Hello. Ayan, nakakatuwa po. Sister Polly, kamusta na kayo? Yan. Na-miss natin si Sister Polly, ang mga naggugupit sa kanila. Ito yung style ngayon, Sister Polly. Wala nang gugupitan kay Arnold, Sister Polly. Sister Norma, dyan tayo natutulog. Oo, kay Sister Norma, dyan tayo natutulog at mga grapes. Ayan. Kay Brother, Rufo. Boy pa kaya si Brother? Wala na. Ayan. Hello po, hello sa inyo lahat. Thank you Lord po at kasama po kayong nanonood palagi. Ayan. Lagi, lalo na si Sister Chris. Siya yung nagsishare sa kanila. Ayan. Thank you Lord. Ayan po. Okay, bye-bye. Ayan, today po is Saturday, Patriarchal Day. At sa araw po na ito, pakinggan po natin ang sharing ng family ni Minister Ariel Borja. Magandang gabi po sa ating lahat. Magandang araw, magandang umaga, magandang tanghali. Saan man po tayo sulok ng daigdig naroroon. Ang pagpapala ng ating Panginoon Jesus ay mapasa ating lahat. Amen. So, ang salita po ng Diyos ay matatagpuan sa awit 119, verses 111 to 112. Sabi po rito, ang bigay mong mga utos, ang pamanang walang hanggan. Sa puso ko'y palagi ang dulot ay kagalakan. Ang pasya ko sa sarili, sundin ko ang kautusan. Susundin ko ang utos mo habang ako'y nabubuhay. Ang salita ng Panginoon. Tayo po ay manalangin sumandali. Hallelujah. Ama naming banal na makapangyarihan sa lahat, muli po ay pinupuri ka namin, pinasasalamatan sa oras nito, sapagkat kami po ay binigyan mo ng pagkakataon, kaming mag-anak, kaming pamilya, upang kami ay makapagbahagi ng iyong salita. Dalangin po namin, Lord, na pamunahan niyo po kami, bigyan niyo po kami ng karunungan na nagmumula sa iyo, at ang iyong salita na aming sasambitin ay magbibigay ng kalakasan, kapanatagan at kagalakan sa mga makakapakinig nito. Muli po ay mangusap ka
at kaming lahat ay makikinig sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Thank you, Lord. So, purihin ang Diyos. So, una po sa lahat, nagpapasalamat ako sa Panginoon. Una po nagpapasalamat ako sa Kanya sapagkat muli po tayo ay naririto, bagamat hindi tayo magkakasama physically, pero ang salita ng Diyos ay patuloy na ihahayag sa pamamagitan ng teknolohiya. Katulad nga po dito sa ating pag-aaral, napakahalaga talaga ng pagsunod sa kautusan ng Diyos. So, bago po tayo magpatuloy, nais ko munang tanungin ang aking sister wife at ang aking mga anak kung ano ba, para sa kanila, ano ba ang kahalagahan ng pagsunod. Siyempre, una, sa salita ng Diyos, at pangalawa, para sa pagsunod sa kanilang mga magulang, lalo sa aking mga anak na mga kabataan. So, ano ba ang naidudulot para sa kanila ng pagsunod? Una kong tawagin yung aking anak na si Brother Matt, kung ano ang masasabi niya tungkol dito. Brother Matt. Una po sa lahat, nagpapasalamat po kay Lord sa pagkakataon po na binigay po sa amin para po makapakinig ng salita. Kaya yun po, para po sa akin, mahalaga po yung pagsunod sa utos ni Lord. Kasi po, sabi niya po sa salita niya, kung sino man pong sumunod sa Kanya ay siyang maliligtas. Din pa lang po, pinangakuan na tayo ni Lord na kung sino man susunod sa Kanya, tsaka po na ibibigay niya po yung pangako niya sa lupang pangako. Dadalhin niya po yung mga taong susunod sa Kanya doon. Tsaka po, yung para sa akin po, ano po yung naidudulot sa akin ng paglilingkod kay Lord. Nagdudulot po sa akin to ng kagalakan. Dahil po simula po nung napunta po kami sa gawain, lahat po ng problema parang wala na lang po kasi si Lord naman po yung laging handang tumulong sa atin. Tsaka po hindi niyo na po mapapansin yung mga bad vibes kasi po laging puro positive na lang po yung papasok sa buhay natin dahil kasama na po natin si Lord. Yun lang po. Amen. Thank you, Lord. Si Brother Timothy, siya po naman yung aking pangalawang anak. Magandang araw po sa ating lahat, lalo tigit kay Lord. Nagpupurit, nagpapasalamat po kay Lord sa buhay at kalakasan, blessings na binibigay niya sa atin araw-araw. Tapos po sa nararanasan natin na pandemic na to, hindi niya tayo pinapabayaan. Tapos hindi po siya nagkukulang, lalo sa financial. Tapos yun nga po, nagpupurit, nagpapasalamat po ako kay Lord kasi yung paggabay niya sa atin araw-araw. Yun po. Tapos yun nga po, para sa akin po, ang pagsunod ay ito ang pinakaunang factor sa buhay natin. Kasi po yung pagsunod, dito mo makukuha yung tunay na kagalakan, dito mo makukuha yung tamang landas, tamang daan, patungo sa buhay na maganda, patuloy sa lupang pangako. Tapos po, tulad namin ngayon sa kabataan, yung pagsunod, ang pagsunod sa atin ang pinakamahalaga. Bakit? Kasi po, tingnan po natin, maraming mga kabataan na yung mga naliligaw ng landas, na iba ng mga tinatahak sa buhay. Kasi po, bakit? Kasi po, hindi sila marunong sumunod or makinig sa magulang nila. Nakakalimutan na po nila kung ano yung tama at mali. Tapos yung nakakalimutan po nila na meron tayong Diyos na nagbibigay sa atin ng lahat, ng lakas. Tapos po, yun lang po talaga kailangan natin is yung sumunod. Unang-una kay Lord at sa magulang natin. Kasi po, pag nagawa na natin yun, lahat, yung buong buhay po natin, alimbawa, nasa kadiliman tayo, bigla na lang natin mapapansin na patuloy na yung pagliwanag natin, patuloy na bibigay yung blessings na ni Lord na pinagkakaloob sa atin. Tapos, yun lang po, pray lang tayo. Kung nahihirapan ka, pray lang ng pray hanggang makuha mo na yung tama o dapat gawin para masunod mo yung mga utos ni Lord at ng ating mga magulang. Magandang umaga po sa ating lahat, mga kapatid, lalong higit kay Lord. Nagpapasalamat po kay Lord sa buhay at kalakasan niya pong ibinibigay sa aming mag-anak, yung ilalayo niya po kami sa sakit. Ayun po ay napakalaking blessing na po. Tsaka yung magigising po kami sa umaga ng maayos, walang nararamdamang sakit sa katawan.
Yun nga po, tulad yung tanong po kanina ni Minister Ariel na kung bakit mahalaga ang pagsunod kay Lord tsaka sa magulang. Para po sa akin, sobrang halaga po talaga yung sumunod ka kay Lord tsaka po sa magulang mo. Una sa lahat, pag sinunod mo sila, malalayo ka sa mga kapahamakan. Kasi kailan ba nag-utos yung magulang mo na ikapapahamak mo tulad ni Lord? Wala naman siyang sinabi na ikapapahamak mo, na lahat naman ang sinabi niya ikabubuti mo para yun sa atin lahat. Tsaka po, ito, napapansin ko po ngayong panahon na to, marami na pong kabataan yung sumasabay sa ikot ng mundo. Yung madami na po yung sumusuway sa magulang, mas mga naaalo sa mga masasamang gawain. Hindi ko naman po may tatanggi na minsan napapasama kami sa mga taong yon na naliligaw ng landas. Pero thank you Lord kasi meron kami magulang na ganyan, yung tumutulong sa amin para maging maayos yung buhay namin. Hindi nila kami hinahayaan na mapariwara yung buhay. Yun lang po. Thank you Lord. Amen. So, sabi nga sa awit 119, verse 105, katulad po sa ating pinag-uusapan, sabi ron, salita mo isang tanglaw na sa akin ay patnubay, liwanag na tumatanglaw sa landas kong daraanan. So, ito ay patunay na magkakaroon lamang ng kaayusan ang buhay ng tao, magkakaroon lamang siya ng panatag na pamumuhay kung ang salita ng Diyos ang magiging pundasyon, kung ang pagsunod sa salita ng Diyos ang magiging kagalakan ng kanyang puso. Kasi totoo yun, yung sabi ni Brother Franz, na kailanman ang Diyos ay hindi nagbigay ng kautusan na ikapapahamak natin, bagkos kapag ito ay ating sinunod, ay mapapasaayos, magiging matagumpay ang ating buhay. Yan. So, tawagin ko naman ang aking sister wife, Sister Tess, para magbahagi din sa atin kung ano ba sa kanya ang kahalagahan ng pagsunod. Thank you, Lord. Nagpupuri ako ng pasalamat kay Lord sa opportunity na pinagkaloob niya sa aming pamilya upang makapagbahagi ng mga bagay na ginawa niya sa buhay namin. At sabi nga po sa awit 119 verses 111 and 112, ang bigay mong mga utos, ang pamanang walang hanggan. Sa puso ko ay palagi ang dulot ay kagalakan. Ang pasya ko sa sarili, sundin ko ang kautusan. Susundin ko ang utos mo habang ako'y nabubuhay. Kaya thank you Lord kasi dahil nga po sa salita ng Diyos, though hindi pa naman talaga tayo ganap na nakakasunod ng yun talagang tinatawag na ganap, at least ang doon, nakakasunod ka ng may pananalig, may pananampalataya kay Lord at may tiwala kay Lord. Kasi sa totoo lang po, dati hindi po ako sa sarili ko, sa tithing po, hindi ako nagta-tithes noon kasi nga po ay syempre malaki din kawalan yon sa totoo lang. Pero dahil nakilala ko si Lord, mas mahalaga na ibigay mo yung para sa Kanya dahil ang totoo, sa Kanya nanggaling lahat ng pinaghihirapan natin. Kung hindi ka pinagpapala ni Lord, hindi ka naman magkakaroon at hindi ka rin makakapagbigay. Kaya thank you Lord, at sa kabila ng mga nangyari ngayon sa ating mundo, sa buong mundo, nandito tayo at patuloy na inaalagaan ni Lord. At yun nga po, ang pinagpapasalamat pa din namin yung pagising mo sa umaga, ang una mong gagawin, thank you Lord, kasi yun, malaking pasasalamat na yung buong pamilya mo, pagising mo ay kasama mo at maayos, ligtas sa lahat ng mga sakit. Kaya thank you Lord. At sa akin bilang magulang din, sa aking mga anak, thank you Lord, kasi kahit makukulit sila,
nandyan pa rin yung pagsunod nila na alam mong kahit makulit, alam mong nandun si Lord na itinanim mo na sa puso nila. At patuloy na itinatanim. Kasi nga kapag naliligaw nga, hindi naman yung totaling naligaw ng landas, kundi kapag yung may uutos ka lang, wait lang po, lagi na lang wait lang, kasi ngayon ang kabataan, si wait lang ang laging sagot sa mga magulang. Pero nandun pa rin yung pagsunod. Kaso nga lang po, edi may wait lang. Pero bilang mga magulang tayo, kailangan natin silang i-guide na hindi dapat ganun laging wait lang. Kasi maya-maya baka may pagpapala na si Lord ka, wait mo, hindi ka naman nakatanggap kasi wait lang, edi wala ka. Kaya, ayun, thank you Lord. Amen. Purihin ng Diyos. Sige, ang aming baby, kay Mami muna. Yan, thank you Lord. So, yan po ang kahalagahan ng pagsunod. Ano po? So, katulad nga doon sa binasa natin sa verses 111 and 112 ng Psalm 119. Sabi po roon, yan, ang bigay mong mga utos ang pamanang walang hanggan. Alam niyo po, pagdating sa usapang mana, nung araw naririnig ko, sabihin ng magulang, anak, mag-aral kang mabuti, sapagkat yan lang ang pwede kong ipamana sa iyo, ang edukasyon. Wala namang masama. At ito naman ay talagang marami ang sumunod dito, mga kapatid. Meron din dyan, ang pamana sa kanyang pamilya ay pera, mga lupain, magagarang tahanan, wala namang masama kung ikaw ay may mga bagay na ganito na iiwan mo sa iyong pamilya, sa iyong mga anak. Ito ay isang pagpapala. Subalit sabi po dito sa ating binasa, ang pinakamainam na maaari nating ipamana sa ating mga anak ay ang pagsunod sa kautusan. So dito sa Biblia, marami tayong ang makikita na mga characters na dahil sa kanilang pagsunod at pagtalima sa kautusan ng Diyos, sila ay nagkaroon ng katagumpayan sa buhay. Maging ang ating Panginoong Hesus, ang kanyang pagsunod ay maging hanggang sa kamatayan, pero binaliwala niya ang lahat ng ito dahil sa pag-ibig niya sa ating lahat. Kaya nga po, ang bigay na utos ng Diyos, kapag ito ay sinunod, di ba, tayo bilang tao, kapag ikaw ay hindi nakasunod sa utos na ibinigay sa iyo, ng, halimbawa, na nakakataas sa iyo, halimbawa, sa hanap buhay, ikaw ay nagtatrabaho sa isang kumpanya, kapag hindi mo nagampanan yung iniuutos sa iyo, nagkakaroon ka ng damdamin na hindi maganda, nagkakaroon ka ng guilt feeling. Pero kapag ito ay iyong nasunod, maligaya tayo. So katulad, di ba, natandaan nyo yung si Cain, noong siya ay humarap kay Lord at tinanong siya ng Panginoon, sabi niya, kung maganda ang ginawa mo, bakit ganyan ang mukha mo? So kapag ang tao ay hindi sumusunod sa utos, makikita mo yan, parang laging galit, masama ang loob, diba? Lagi ang nakayuko. Pero kapag ang tao ay sumusunod sa kautusan, makikita mo maligaya yung buhay niya. Maaliwalas ang kanyang countenance sapagkat naandoon ang pagsunod unang-una sa salita ng Diyos. So, ang pagsunod sa salita ng Diyos, sabi nga, kung bakit mahalaga na tayo ay sumusunod, nakita ko nga rito, yung title ko is, Your Word has given me life. So, ang salita ng Diyos, ito yung magbibigay sa atin ng buhay, ito yung magpapasaya sa atin. Kaya nga sabi rito, ito yung pinakamahalagang pamana na pwede nating iwan pagdating ng araw sa ating mga anak. Sapagkat kapag ang salita ng Diyos ang unawa natin, naipunla natin sa puso ng ating mga anak,
bilang mga magulang, bagamat sabi nga kanina, hindi tayo perpekto, maging ang mga anak natin, kasi lalo sa mga kabataan ngayon, meron silang sariling gusto, na kapag hindi mo talaga sila nabantayan, minsan akala nila bawat desisyon na kanilang gagawin ay tama. Kaya mahalaga na nandito tayo na mga magulang, syempre, una si Lord, para mapaalalahanan sila kung ano ang dapat nilang gawin. So, kaya nga ang salita ng Diyos, ito ay buhay. Buhay sa mga taong susunod, maniniwala, at patuloy na aasa sa kanyang mga salita. So, tandaan po natin na ang salita ng Diyos, the Word of God, is full of promises. So, kaya ka masaya kapag sumunod kasi alam mo na ang salita ng Diyos, punong-puno ito ng kanyang pangako. At ang Diyos, kapag siya'y nangako, hindi siya katulad ng tao. Na kasi ang tao kapag nangako, madalas hindi niya natutupad. Madalas, sabi nga, kasabihan sa mundo, ang pangako madalas napapako. So, si Lord, kung bakit napakaligaya mo kapag sinunod mo ang kautusan ng Diyos, sapagkat alam mo na ang kanyang salita, unang-una ito ay punong-puno ng pangako. Kaya itong Biblia, mga kapatid, ito ay punong-puno ng mga pangako ng Diyos na kapag ikaw ay may pangangailangan sa buhay, sa Biblia ka lumapit. Sa salita ng Diyos ka lumapit, sapagkat dito mo matatanggap ang iyong mga pangangailangan. Hindi lang yon. Ang Word of God, ito ay full of power. At ito rin yung ating kalakasan. Sapagkat, di ba, ito ay napatunayan na nating lahat na simula nang tayo sumunod sa salita ng Diyos, na bago ang buhay natin, naging maayos ang ating pananaw. Dati, sabi nga, buhay tayo pero walang kabuhay-buhay. Ang pananaw natin ay hanggang dito lamang sa mundong ito. Subalit, simula nang sumunod tayo sa salita ng Diyos, sabi nga sa Revelation 3:20, nasa harapan ako ng pintuan at tumutuktok. Ang sino mang magbubukas ng kanyang pintuan, ako'y papasok at magkasalo kaming kakain. So, simula nang papasukin natin ang Word of God sa ating buhay at sinunod natin ito, nagkaroon ng kaayusan ang buhay natin. At nabago yung buhay natin. Na ito po ay mapapatunayan ko na tunay na ang salita ng Diyos, ang daladala nito ay kaayusan ng buhay kung sino man ang maniniwala dito. So, hindi lang po yan. Sabi nila, the Word of God, ito po ay puno ng katotohanan. So, kapag sinunod mo ang salita ng Diyos, sabi doon sa Psalm 1, sabi rito sa verse 2 and 3, sa halip kasiyahan niyang sumunod sa kautusan ni Yahweh, binubulay-bulay niya ito sa araw at gabi. Katulad niya ay punong kahoy sa tabi ng batisan. Laging sariwa ang dahot, namumunga sa takdang panahon, anuman ang kanyang gawin, siya ay nagtatagumpay. So kapag ang tao ay marunong sumunod sa Diyos, sabi nga, inihalin tulad tayo sa isang punong kahoy na nakatanim sa tabi ng batisan. So ibig sabihin, malapit ka sa tubig. So kapag ikaw ay malapit sa tubig, sabi nga, ikaw ay mamumunga sa kapanahunan. So dahil sa pagsunod natin sa Diyos, bagamat may mga sitwasyon, bagamat may mga pagkakataon tayo na dadanasin na minsan hindi umaayon sa ating kagustuhan o sa ating plano, pero tandaan natin na tayo ay mahal ng Diyos at hindi niya tayo iiwanan, hindi niya tayo pababayaan. Kaya mahalaga na tayo ay matutong sumunod sa kanyang salita, sapagkat ang salita ng Diyos ay buhay at kagalakan ang maidudulot sa sinumang susunod dito. Kaya purihin po ang Panginoon at magandang araw po sa ating lahat. Pagpalain po tayo ng ating Panginoon Hesukristo.
Amen. Thank you, Lord. So, aawit po kami kay Lord. Ito po ay isang awitin na ibinigay sa akin ng ating Panginoon. Amen. Panginoon, kay buti mo sa lahat ng panahon. Bawat saglit, bawat higbi, ako'y tinutugon. Wala nang iba pang mas mahalaga, kundi ang sa'yo'y umasa. Pagkat ang iyong salita ay tunay at wagas. O Jesus, kay buti mo, papuri ay para sa'yo. Di na kaya pang mabago ang nadarama ko. O Jesus, kay buti mo, papuri ay para sa'yo. Di na kaya pang mabago, di na kaya pang mabago, di na kaya pang mabago ang nadarama ko. Amen. Purihin ang Diyos. Thank you, Lord. Ayan po ang pamilya ng ating kapatid na si Minister Ariel. Nakaka-bless naman yung mga anak niya. Ano po, alam niyo po ba na kahit na ang mga height po noon ay 5'11", 6. Si Kuya Matt, si Motmot, si Jaja, tapos yung si David. Si Matt at saka si Mot, ang tatangkad po noon mga kapatid. Pero kahit anong paggawa ng tatay nila sa kanila, na yung para kay Lord, yung isa basketball player na yon. Pero pag sinabing sayaw kayo kay Lord, sasayaw din po yun. Nakita nyo ba, ang lalaking mga tao noon, pero basta kay Lord, hindi sila nahihiya. At saka makikita mo yung, yung relationship nila sa father nila, yung trust nila sa tatay nila, ganun na lang. Kaya nga, si Minister Ariel, ang tawag niya sa mga yan ay mga best friend niya. Kasi mga best friend niya, mga anak niya. Thank you, Lord. Ang prayer po natin, yung mga anak natin, maging ganun din po sana sa pagsunod sa Panginoon. Thank you, Lord. Sige po, tayo po'y mananalangin na po at bukas magkikita-kita tayo ulit. Sunday po bukas. Remember, Sunday is the Lord's Day. Every day po naman, pero especially Sunday is the Lord's Day. Kaya wag po kayong gumawa ng mga appointment, wag po kayong gumawa ng mga kahit anong trabaho. Diba? Matthew 6:33, seek first the kingdom of God and His righteousness po. Tigo po, tayong mananalangin. Lord, maraming salamat po sa pamilya po na ginamit mo sa umagang ito, para po ma-edify ang aming pananampalataya at nakakalakas naman po talaga, Lord, ng faith ang mga narinig naming patotoo sa angkan na ito, lalong-lalo na po ang mga kabataan. We pray, Lord, for the youth of today na makilala ka rin po nila, Lord, the same way na nakilala ka
nitong Borja family, especially yung mga kabataan. Maraming salamat po, Lord, at alam ko na patuloy mo silang gagamitin para po maibahagi sa kanila kung ano ang ginawa mo sa buhay nila. Lalong-lalo na po ang mga bata na sa murang edad ay marunong na pong maglingkod sa inyo. Maraming salamat po, Lord. Continue to bless them and all the families po na represented this morning, Lord, na nakikinig ng iyong banal na salita. Bless them also, Lord. At kayo po ang tutugon ng mga desire ng mga puso nilang lahat according to your will. Maraming salamat po, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. God bless you, mga kapatid. See you tomorrow. Second thing